Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. How long did it take for you to put all the 125 million pesos into the bags? Hindi ko maalala, Your Honor. Maaalala niyo po ba, kasi kayo naglagay doon, maaalala niyo po ba gaano ba kabigat yung isang bag containing piles of 1,000 peso bills piled into 1 million each? Basta mabigat po, Your Honor. Mabigat. What about 30 kilograms per bag? Kung maalala mo. Hindi ko exactly maalala, Your Honor. Alright. Ikaw ba ay nagkarga ng isa sa mga 4 bags na ito? Wala, Your Honor. Oh, so sino yung nagkarga? Bali, ganito po. Yung kung ang pera ay nandiyon na sa lahat na pinanailagay na po sa 4 na bag. Sa dihang on a while na ilabas ko na po, Your Honor, tumulong po sa akin ang dalawang security guard, Your Honor. Ginano nila, Your Honor, papunta sa entrance ng bangko kung saan naghintay po ang aming sasakyan, Your Honor. Tapos ako, Your Honor, nagtanaw sa duha ka security, Your Honor. Alright. Now, what about Libel Ortonio? Ano ba yung ginawa niya kung meron man sa paglalabas ng 4 bags containing 125 million pesos in cold cash? May naitulong ba si Ginoong Libel Ortonio? Wala po, Your Honor. Wala. Again, walang escorts, no request for escort. Di po ba? Wala, pero ang amo ang driver, Your Honor, is a member of BPSPG. Isang driver. Duha, Your Honor. 2 dalawa. drivers. Okay. Aside from these 2 drivers, yung tanong ko is, aside from the 2 drivers, walang ibang membro ng BPSPG. As in answered, Your Honor. As an answer, Okay. Counsel. What time did you leave the bank? Ano, Your Honor? Anong oras kayo lumabas ng bangko? Di ko exactly maalala, Your Honor. Hindi mo maalala. Now, galing sa trolley, di ba? Papunta ng mga sasakyan. Okay? Sino yung nag-transfer ng mga bags na yan? Misleading, Your Honor. There's no testimony as to the trolley I or... did hear trolley as well, I Counsel. will reform, Your Honor. Now, sino ba yung nag-transfer galing sa bangko, papuntahan sa sasakyan, okay, ng 4 bags na yan? As in answered, Your Honor. Attorney Gina, with indulgence of counsels, sabi niyo wala kayong binuhat sa 4 na bag. Tama po? Wala po, Your Honor. Wala Hindi rin ko binuhat kadaog. wala rin binuhat si Ginoong Ortonio sa 4 na bag. Wala sa Your Honor. Ang nagbuhat, 2 security guard ng bangko. Sila po ang tumulong sila, Your Honor. Tig 2 bag ang binuhat nila o may trolley silang ginamit? Di kayo ko ka-remember kung nagamit sila og trolley, Your Honor. Ang ma-remember ko, Your Honor, gidrag nila ang duha ka bag. Tapos, Gidrag. Dalawang bag kada guard. opo, Your Honor. Isahang labasan yung 4 na bag. Sabay po sila, Your Honor, at nandun po ako, Your Honor, nagsunod-sunod sa ila, nagtanaw, Your Okay. Honor. Okay. Your Alright. witness, Counsel. Now, so, paano nyo transfer, dinala, yung 4 bags na yan galing Land Bank Shaw Boulevard papunta sa pinuntahan nyo after that? Gisakay Sinakay sa? Amo ang service, Your Honor. Service. Pag sinabing service, ibig yung sabihin, sasakyan. Opo. Ilang sasakyan kung meron man? Dalawa, Your Honor. Kaninong sasakyan yung pinagsakyan ng perang yan? Sa OBP, Your Honor. OVP. Sumakay ka ba sa similar sa parehong sasakyan together with Lemel Ortonio? Ako nagsakay sa isang sasakyan, Your Honor. Tapos si Ortonio po nagsakay sa isang sasakyan, Your Honor. Kaya saan kayo nagpunta after that? Nagpunta po kami sa sa office po ng OBP. Office of the Vice President. Anong oras kayo dumating doon? If at all? Mga nakaabot nito mga 4 Umabot kami doon plus at 4. konti. 4 or 4 o'clock ng konti? 4 plus ng 4 plus hapon. ng hapon. 4 plus ng hapon. Who assisted you, kung meron man, in transferring the bags from the cars to the office of the Vice President? Kung meron man. Pagdating ko doon sa Port Floor, Your Honor, sa office po kasi namin, meron pong talagang naka-duty na mga BPSPG. So, nang naka-arrive na kami sa 4th floor, Your Honor, open na ang car, tapos nakita ng BSPG na nag-action ako na kunin ang bag. Nakita nila na dili ko kaya. Tumulong po ang dalawang BPSPG, Your Honor, na ang bag makuha doon sa sasakyan, tapos ilagay namin sa trolley. And then? Tapos, sakay na kami, Your Honor, sa elevator na
na hindi tao ang sumasakay. Ano yung service elevator, Your Service Honor. elevator. Sakay na now, kami. Saan nyo dinala yung pera? Dinala ko po sa aking extension office, Your Extension Honor. office. Yung 4 traveling bags. Opo, Your Now, Honor. ito yung tanong now, Madam Witness. Hindi po ba, noong November 25, 2024, Committee on Good Government and Public Accountability hearing, sinabi nyo dun, please show the TSN, that's right after encashment, pagkatapos pong ma-encash yung 125 million pesos, tinawagan mo sino? CSO officer, Your Honor. Colonel Na Lachica. chika. To quote, sinabi mo doon, you called him and you told him na eto na yung, ready na yung 125 million pesos. Tama po ba? Sinabihan ko po siya, Your Honor, na na-encash ko na po ang cheque for the confidential funds. Yes, ma'am. Question. Ikaw yung special disbursing officer. Ikaw yung nag-prepare ng confidential, yung physical financial plan. Hindi mo masabi kung empleyado ba. Hindi mo masagot-sagot yung napakasimpleng tanong kung empleyado ba si Colonel Lachica. The question is, why did you have to call Colonel Lachica to inform him, Colonel Lachica, ready na ang 125 million pesos? Bakit? Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ng aking head of agency na kung ma-encash ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir Lachica, kinsa iyang gi-designate nga special officer po, a security officer po sa Office of the Vice President na siya i-order, Your Honor. Okay, ma'am. Sabi mo, tinawagan mo si Colonel Lachica kasi yun yung utos ng head of agency. Siguro sa ating mga kababayan na hindi alam, sino ba? Sino ba ang head of agency na nag-utos sa iyo as the special disbursing officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante Lachica? Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. Tinatawagan ko ngayon si Vice President. Maawa ka naman sa mga staff mo. Ikaw na mismo pumunta rito. Mag-explain ka. I think it would be the Vice President should come because she continues to make a mockery of Congress. Mandato namin to eh. Mandato ng Senado ito. Mandato ng Congress ito. Ibig sabihin, the office of the Vice President can make a mockery of the constitutional mandate of Congress to investigate and to put up an impeachment court. But, humarap siya. Siya ang mag-explain. Huwag niyang sasabihin yan sa mga staff niya. Siya mismo, nakakaawa po yung mga staff niya nag-explain eh. Siya na mismo mag-explain. Tinatawagan ko ngayon si Vice President. Maawa ka naman sa mga staff mo. Ikaw na mismo pumunta rito. Mag-explain ka. Hindi ka pwedeng magtago kung saan-saan. My goodness. Humarap ka nga doon sa perjury charge kay Ramil Matriaga eh. Humarap ka din doon sa charge ng kapatid mo eh. Tapos hindi ka harap sa impeachment court. My goodness naman, Vice President. Humarap ka na. Maawa ka sa mga staff mo. At ipaliwanag mo sa taong bayan kung bakit hindi ka kinakailangang ma-impeach. Yan ang panawagan ko.